Pag nagbabasa tayo ng sulat ng ating mga mahal sa buhay galing sa malayo, noong uso pa yung sulat, pero ngayon text na lang kasi ngayon pag binabasa natin yung kanilang mga message, para na rin naririnig natin yung boses ng ating mahal sa buhay habang tayo nagbabasa. Continue. Mayroong isang relihiyoso na nagngangalang Pablo. Nakilala siya ng marami sapagkat malapit ang pakikipag-ugnayan niya kay Kristo. Isang gabi, nagtago sa silid ni Pablo ang isang kaibigan upang malaman ang kanyang sikreto at paraan ng pananalangin. Maya-maya, pumasok na si Pablo na upo sa silya sa harap ng mesa at nagsimulang basahin ng Biblia. Maraming oras ang nakalipas, patuloy lamang si Pablo sa tahimik na pagbabasa sa Biblia hanggang tumunog ang orasan. Tumayo si Pablo, itinaas ang kanyang kamay, nagantanda at winika, "Mahal kong Jesus, maraming salamat sa muli nating pagsasama." O, diba? Iniisip nung Pablo sa ating pagbasa nang siya'y magbasa ng mga aral salita ng Panginoon, nandyan lang si Jesus. Actually, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig naman talaga tayo, di ba? Parang yung sulat may mahal ka sa buhay sa abroad, asawa, anak, kapatid, magulang. Kapag napadalhan ka ng sulat habang binabasa mo yun, parang naririnig mo yung kanyang pananalita habang nagbabasa ka Kaya parang ganun din ang Biblia, ang salita ng Diyos. Pag nagbabasa tayo ng sulat ng ating mga mahal sa buhay galing sa malayo, noong uso pa yung sulat, pero ngayon text na lang kasi ngayon Dahil sa teknolohiya natin na advance, cellphone na lang ang ating hawak, through messenger, through text, through WhatsApp, through IG, kung ano man. Pag binabasa natin yung kanilang mga message, para na rin naririnig natin yung boses ng ating mahal sa buhay habang tayo nagbabasa. Ang salita ng Diyos, kapag binabasa din natin ang Biblia, parang naririnig natin ang boses ng Panginoon. Parang nasa paanan din tayo ni Jesus katulad ni Maria. Kaya yung pagsasabi at pag-aantanda, pagkatapos magsabi at mag-antanda nung lalaki sa ating pagbasa, sabi rito, "Mahal kong Jesus, maraming salamat sa muli nating pagsasama." Itinuturing nung lalaki na kasama niya ang Panginoon sapagkat siya'y nakikinig ng mga aral at salita ng ating Panginoon. So, ganun din yung trato natin kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pagkaraang may sara ang Biblia, nahiga na siya at mahimbing na natulog. Batid ni Pablo na ang sikreto sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So, ang pakikinig po sa ating Panginoong Yesus. Wala man yung pisikal na kaanyuan ng ating Panginoon, katulad ni Maria na nasa paanan siya ni Jesus. Kapag tayo nakikinig ng Kanyang mga aral at ang Kanyang mga salita, kapag tayo nagbabasa, para na rin tayong nakikinig sa paghahayag ng ating Panginoong Yesus. Pagkaraang may sara ang Biblia, nahiga na siya at mahimbing na natulog. Batid ni Pablo na ang sikreto sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa buong pusong pagtalima sa Kanyang mga utos at sa tahimik at mataimtim na pag-upo sa tabi ni Jesus, gaya ng ginawa ni Maria, ang kapatid ni Marta. Thank you, God, for everything.